senior citizen, no, with our youth, no. So kukunin natin ang kanilang suggestion, especially ang ating illegal drugs, paano natin i-address yan, yung ating senior citizen, kasi nakita natin sa ibang lugar na kung saan kahit na matanda na ay meron pa rin silang silbi sa ating society, mga light works ay meron silang pinagkakabalahan habang hinintay nila yung ani na kanilang final retirement. So may naisip tayo na mga paraan o nag-iisip tayo ng mga paraan paano natin involve ang ating senior citizen sa ating paggobyerno. Pangalawa is yung mga infrastructure projects na gusto natin dito sa atin sa munisipyo, yung ating terminal, nandyan na po, nagawaan po ng feasibility study. Hopefully, makagawa tayo ng terminal na kaaya-aya sa ating lahat na kung saan maganda ang pagka-disenyo. Kasi alam natin na dito po sa atin, sa Parang, ito yung pupunta ng southbound, northbound, ay talagang kailangan meron tayong public terminal na kaaya-aya sa ating lahat. Yun pong kanina na nasabi ko na siguro with the system ng electoral system natin sa Pilipinas, hindi ko naman sinasabi na dito lang yan sa amin sa bayan ng Parang, pwedeng sabihin natin nationwide problem na kung saan every election yung ating mga kababayan paano sila pipili according to the good governance at iba pa mga aspeto. Nakita natin na nag-iiba ang pananaw ng iba na kung saan the money is more attractive to them. So talagang nakaka-worry diyan, nakakabahala kasi every year tumataas ng tumataas. Kaya kanina nga nasabi ko, ano na lang kaya mangyayari sa atin after 10 elections? Magkano na lang ang bayaran? So talagang very frustrating na ako po dito sa munisipyo na parang ang para sa sarili ko I am really doing my best na ibigay ang lahat ng nalalaman ko sa tamang paggobyerno, and yet meron pa tayong nakikitang mga kababayan na very alarming yung kanilang attitude. So kailangan natin talaga ang electoral reform. Kailangan magkaintindihan tayo with our mga kababayan, ano po yung dapat natin gawin. Minsan naisip ko or hindi ko alam kung paano ko maabot yung mga pangarap na kailangan siguro kami na mga leader at yung ating mga mind ay sabay-sabay na hanapan natin ng solusyon. Isa sa mga paraan bilang leader, ano ang gagawin namin para guminhawa ang buhay ng ating mga kababayan. Mas marami silang pera kaysa sa amin. Kasi kung marami silang pera, baka pagdating ng panahon, doon na lang nakatuon yung qualification ng mga leader sa good governance. Kasi pag mayaman na sila, mas mayaman pa sila sa mga kandidato, baka at that time, hindi na sila mag-a-adapt ng pera. Sa akin, tulad ng nasabi kanina ng ating mahal na Interim Chief Minister Honorable Abdurraouf Nakakuha, na kailangan din sa ating pagsiservisyo ay mayroon tayong mandato. Kasi yung mga appointed ay very limited yung kanilang capacity. So palagay ko, katatapos lang na election, this October 13 ang nakaset na election. Para sa akin, baka naman po pwede na matagal nang walang election sa BARM ay pagbigyan naman natin ang taong bayan na mamili kung sino po yung kanilang ilalagay sa posisyon base sa qualification ng good governance. So siguro para sa akin, baka naman
mapagbigyan na magkaroon na ng eleksyon, ituloy na lang natin ang eleksyon. Yung barangay kasi, palaging napupospone yan, no? Ang problema natin sa Pilipinas, mas marami ang eleksyon kaysa pagbabago ng ating bansa. So, we just concluded with the national election last May, tapos October na naman ay mag-election tayo, tapos December mag-election tayo. So ito yung election sabay-sabay sa tatlong election sa isang taon. So palagay ko may batas ang i-propose sa Congress, no less than the Congressman-elect again, Amy Marcos, na siyang nagpanukala. So, para sa akin, ang election sa this election, dapat pumili lang tayo. It's either BARM or barangay and SK election. So, palagay ko, dapat kung may election within this year, baka po pwede na yung election lang muna ng BARM. Yung sa barangay and Sangguniang by election, pagbigyan muna natin na magpahinga yung ating electoral reform, no? Baka magkatotoo yung sinasabi ko sa inyo na pag yumaman ng mga tao, hindi na sila maghahanap ng pera. Nandito po yung ating FTIT, Ministry of Trade, Investment and Tourism, no less than Minister Tadik, to sign with us a memorandum of understanding with the implementation of project dito po sa atin sa munisipyo ng Parang. Yung pong ating part dito sa Parang, kasi alam ninyo yung dating munisipyo na ginawa natin, na ginawa ng mga naunang mayor dito ay hindi po natin sinira. So pag-i-preserve natin. We are planning na gawin natin ito museum. So in between the old municipality and the new municipal building, nandiyon po yung part kung saan yung ating mga kababayan, kung gusto nilang magmuni-muni, magpahinga, ay mayroon tayong gagawing magandang part para po sa ating mga kababayan. Yung project, kung hindi ako nagkakamali, amounting to 16 million pesos.